Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang protection na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado. Kailangan nating ma-identify, kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. O yun ang aking pinload. Yun ang direksyon nyo. Yun ang tamang direksyon kasi naman talaga, Sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko rin. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. Yan. May dala-dalang sworn affidavit. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung pangalan nila. Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ulit na binabanggit, ang delivery ng pera ay para kay Saldico, na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Si Diskaya corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala siyang gain dito eh. Wala siyang interest. Wala siyang interest dito eh. Di ba? Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. Na ba ngayon? Adjust po ngayon eh. October 10. Ngayon na simula ng so recess. Adjournment. Adjournment muna. Magkikita-kita kami, November 10. Kalagitnaan na halos. pala. Pero pwedeng magpatawag ng mga sessions on yung mga komite o wala po talaga? Totally wala? Palagay ko wala. Ganun pala. Baka yung Blue Ribbon Committee, baka magpatawag. Ganun ba? Tinatakot mo eh, di ba? Problema, walang gustong maging chairman, Sen ha? Acting lang ata. Ang latest acting, Senador Erwin Tulfo. At yung mga inalok, nagtanggihan, maliban kay Senador Pia Cayetano na ang sabi ay pag-iisipan niya habang naka-break. Ano bang balita, Sen? Wala akong balita kung pinag-uusapan Blue Ribbon. Pero ang kabuuan ng Senado po, ang akala ko kahit yung committee... Kanina, meron pa kaming mga nahuling mga hearing. Nakita ko, dumalong ako doon sa agriculture. Pagkatapos, tinapos yung briefing lang naman ito eh. Opo, budget briefing yan. Yung transportation. Meron din sa Philippine Sports Commission. Pero pinuntahan ko yung agriculture. Yung agriculture dahil pinipilit ko nga na hindi kami magkaintindihan dahil mabuti na lang dumating yung taga-Philippine Statistics Authority. PSA. Oo, ang Dati na pong hirap na hirap sa inyo yun eh. Ang pinaka-arbiter ng mga datos sa ating bansa. Pagka sinabi nilang, eto ang mga datos, wala nang kikibo eh, wala nang kukontra. Sila naman na nagsabi na ang bawat isang Pilipino, ang kinakain daw nating bigas. Opo. Bawat isa sa atin, 122 kilos. Di halos 2 kaban at kalahati. Halos dalawang kaban at kalahati. Opo. Kino-contest ko yun eh. Meron kasi akong Pilipino na hindi kumakain ng kanin. Opo. Kaya dapat i-diskwento mo yun, sabi ko. Kaya kami ni Nelson ngayon, na po kami, no rice na po kami. Hindi lamang dahil sa pinipigilan nyo yung no rice, dahil sapagkat kayo diabetic na dalawa eh. Yun nga po. Pero merong mga Pilipinong hindi kumakain ng kanin. Yung kinakain mais lang sa bandang Cebu, ganyan eh. Kasaba, tama po kayo. Kasaba. Tapos yung iba, yung saba ng saging. Saging na saba. Yung mga sanggol naman, hindi pa ako kumakain ng ng kanin. Sabaw ng bigas yan ang kinakain. Pero kaya kailangan mas mababa yung per capita. Pero bakit po? Sabihin, 122 kilos na yun, Sen,
ang base nila, buong populasyon natin, 113 million? O ano po ang base nung kanilang... Hindi, may nagsasabi kasi, ang bilang na natin ngayon, 119 million. 109, malaki na pala, no? Ngayon, nung dumating yung PSA, 112 lang, sabi niya. 112 million, oo. Di... Sige, di purbahan mo. Kung halimbawa, 2.4 kabans Opo. ang consumption. Ang tawag nila dyan, per capita. Per capita consumption, opo. Per capita. Para sa ganon, yung production ninyo nga ako ng, meron silang production na 19 point something million metric tons ng palay. Opo. Multiply mo nga yun, 19 Sige nga, kung gaano... 19 million metric tons. Ito na naman tayo, milyon na. Hindi kaya ng aparato namin yung million eh. 19 million metric tons. Opo. Andali lang po, Asen, ha? Gagamit tayo I-convert ng... mo sa... Gagamit tayo ng ano, ng... I-convert mo sa kaban. Ilang kaban ba isang metriko kwadrado? Oho. 1 metric ton. Is equivalent to 1,000 kilos, di ba? Isang metriko tonelada. Isang tonelada. 1,000, opo, 1,000 kilos. Sa mga 50 kilos ang isang kaban, di 20. Opo. Oh. So, 19,000 times 20. Oh. Para... Teka muna, 19,000 pala yun. Palay, opo. Times 0.63 para i-convert mo sa bigas. Kasi mayroong... Yung ipa eh. Kapag kaya na, alisin mo yung ipa, alisin mo yung binlid, saka yung mga nasisira. So, ang recovery rate, 63%. Okay. Oho. Ayan. Ilan na yan? Ano ba? 19,000 po. 19,000 metric tons. 19,000 metric tons. Sandali lang. Nagkamali tayo, ha? Hindi, tama na yung 19,000 times 20. Okay, sige. Yan. Para makuha yun ng yung... Para makuha mo kung ilang... Yung rice mismo. Kung ilang kaban ng bigas. Okay, sige. Para... 19,000... Kahina naman kumuwenta nito, mauubos tayo ng oras rito eh. Hindi, yung hirap po yung calculator eh. Yung calculator po nahihirapan, hindi ako. Hindi handa eh. Paano naman yung kanyang yung kanyang cellphone ba yan? Opo. Di kalburo yan. 19,000 times 20. 20. Oo. 380,000. Hindi. Oh. Gawin mo na mo, 19,000 times 20. Opo. Hindi, yan palay pa lang yan eh. Basta gagawin muna natin times natin, 0.63 muna. Times 0.63. Yan. 11,970. Okay. Ano labas? Tapos... Anong 11,000? 11,900 metric tons. Yes. Yun ang magiging resulta ng palay. Yun ang naging bigas. So, times 20. 20. Yan. 239,400. Di sa mga trade, kung meron kang 239 bags, yan ang na-produce halimbawa sa ating bansa, no? Magkano? 239. 239,000 na sako ng bigas ang na-produce. Ang sinabi nga nila, 2.4 ang kinakain ng isang Pilipino. Di multiply na lang natin 2 sako at 4. 100 million. Kasi yung iba nga hindi kumakain ng bigas eh. Ilan yun? So 100 million population na lang. 100 million times 2.4. 100 million times 2.4. 100. 1, 2, 3. Kasi yung 12 million mo na mga bata Para malaman natin kung na-produce natin kasyang-kasya lang. Ba't pa tayo mag-i-import? Sabi ko, napalitaw ko kasi nung una, may sobra pa tayo eh. Kung ang pagbabasihan ay report nila na ganun kadami pa lang ating naaaning palay sa loob ng isang taon. Kasi kinaaning bigas, local production. Ang nangyayari, wala kasing walang support eh. Walang support. Ilan ba ako yung tinatamnan nating palay? Sabi niya, yung irrigated for 4 million hectares. Sabi niya ganyan. Yung inaabutan ka lang ng ulan. Yan, Wala silang maibigay na matinong datos eh. Nako. Pagkatapos yun daw, average income ng farmer,
parang 335 pesos per day. Paano ako mabubuhay yung farmer? Di ba? Oho. Below abre, abo yun. Napakababa kasi 500 plus na po ang ano ngayon eh. Minimum wage po ngayon buong Pilipinas. Hindi nga, napakahirap nga ng kalagayan nila. Kaya ang pinakamahirap na farmers natin, naglalaro sa kulang-kulang sa 600,000 eh. 2 million ang farmers daw eh. Sa buong Pilipinas. Okay. Parang 2.3 million sa buong Pilipinas. Ang kanilang poverty incidence rate is 27%. So halos ikatlong bahagi. Oho. So mga 600,000. Sino pa kakuha kung kikita siya ng halimbawa 400 pesos ka muna per day. Oho. Sino pang lulusong sa pagsasaka pagka ganyan ang kalagayan nila? Kaya pala hikahos na hikahos, ano? Kaya halos lahat pala ng magsasaka ngayon, ang gusto niya, kanyang anak, Kaya huwag maging farmer. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, ang contribution ng agricultural sector sa ating GDP, okay, 8% ng ating GDP. ng gross domestic product natin, opo. Agricultural country ka ang isipin mo, ang contribution mo, 8%. Baba. Agriculture. Sabi ko kay Secretary Chu, kung agricultural country tayo, dapat ang contribution mo 80%. Sa dapat. GDP. Oho. Napakataas naman po. Di baba mo ng konti. kahit 50% man lamang siguro sana. Di ba? Kahit yung 1/4 lang. Halimbawa, sinabi niya 25%. Agriculture tayo di ba? Bastante na ba tayo doon? Bakit nung 19, yung pinag-uusapan 1965, sabi ng lolo nito Oo. Pampangan ng lolo nito Yes po. 1965, sabi niya, ang Pilipinas pangalawa sa Asia. Yes. Second to Japan. Agriculture tayo noon, ha? Opo. Bakit natin naitayo yung ating yung bansa? Pangalawa tayo sa Japan. Sa buong Asia. Oho. Bakit ngayon? Nasa huli na tayo. Nalagpasan na tayo ng Vietnam palasan, ha? Noong isang araw, nire-report namin. At mukhang... Kaya ako, sinisisi ko yung mga nauna sa atin, Kasi kung tayong nauna, Jen, inihanda natin mabuti yan. baligtarin natin ang pangyayari. Oho. Kung tayong nauna, baka unang-una tayo sa Di ba? Kung noon pa man ay talagang napagtunan natin. Hindi, lalo. Tingnan mo naman ang nangyari ngayon. Oho. Naghihirap ang bansa natin. Kinurakot lahat ang pera ng Pilipinas. Saan tayo pupunta niyan? Ang mga naghahari pa po ata dito sa atin, Sen, mga nag-i-import di ba? Import ng mga agricultural products. Akala ko ba ipatatawag yung mga importer sa bansa? Sinasabi ko, kwentahin natin mabuti. Kahit na mapalabas nyo dyan, ang kulang na lang natin, halimbawa, 30,000 bags. Yun lang import natin. Kasi yung unang kwenta, meron pa akong surplus So, sobra pa pala. Tapos dinagdagan nila kung ano-ano. Sige, alisin mo na kako yung binhi, alisin mo na kako yung ginagawang kape. Merong bigas na ginagawang kape. Yes, sinasangag. Totoo po yan. Kasi nung bata kami, wala kayong pambili ng kape. Ang nanay ko, very innovative Parang yung mga taga-kuhan, yung mga seafarers, innovative yung mga yan Ayaw po naman. Sipin mo walang tubig napapaano nila yung barko. Ano mangyayari ka? So, ang nanay ko, nagsasangag. Wala tayong isasangag ngayon. Yes, opo. Yung bigas, sasangagin. Kaya rice coffee ang tawag namin nun di alisin mo na yun, di ba? Marami pa binhi, lahat. Palagay mo ako, may 30,000 na kulang. Yan na lang ang importahin natin. Bakit lumilitaw ngayon ang bansa natin ang number 1 na importer ng bigas? Tama po. Yan kako yung anomalya na hindi natin ma-address. Mas priority po kasi ata natin, Sen, na mag-import kaysa sa bilhin natin ang lokal na produksyon ng ating mga magsasaka. Kasi nga, puro pansariling kita. Tingnan mo na lang. Sige, kahit na halimbawa sabihin na natin totoo yung mga datos nyo, palagay mo, sige, 4 million hectares na lang ang tinatamnan natin. Magkano ang average yield per hectare? Okay, opo. Secretary, di ba kako, 4 na tonelada ang isang hektarya, very ideal. Yes sir, sabi niya.
Multiply mo ka ako yan sa ano na lang, sa 4. Eh di yan, mali, ano na yan, 16 million na yan. Metric tons eh. Samantalang yung mga, yung ulan lang, idagdag mo pa yon. Meron ka pang 2 million hectares. Kaya pag sinuma mo yon, meron ka halos 24 million eh, hindi 19 eh. Kaya yung production nila, 19. Eh, dumaan daw si Bagyo. Nandun na ako sabi mo na, lahat na yun. pero hindi naman sa lahat ng binabagyo, di ba? Eh, kasi taon-taon sinasabi nila, tumataas din naman ang production natin. Eh. Tapos, ayun nga lang, Sen, hindi mo rin malaman kung paano sa kabila ng tumataas ang production natin. Kulang na kulang pa rin. Kaya napipilitan tayo mag-import. Yun po ang malungkot na katotohanan. Kaya nga pinalilitaw ko, ilan ba talaga yung kulang natin? Yun ang dapat na i-import lang natin. Halimbawa, nasira. Sige, lahat na. May binagyo tayo. Mapapalitaw niyan, 50,000 halimbawa, bags na lang. Di yun ang import natin. Kung 50,000 lang, kayang-kaya na ng NFA yan kasi nagbabaper ang NFA, di ba? Hindi mo may papalitaw na kinakailangan. Binaba nila yung taripa para sa ganun, maraming mag-import. Bumahan ng bigas. Ang nalugi mga farmers. So, yung mga traders pupunta ng mga farmers. Wala na kanya, 20 pesos na lang ang bigas. Benta nyo na sa amin yan, wala na kanya. Bibili nila between 15 to 16 pesos per kilo ng palay. Ang production cost niya, 20 pesos eh. Di lugi. Lugi ho yun. Yak ho yun. Sabi niya, teka, hindi pala 15, hindi pa pala nabilad yan kanya. 8 pesos lang. Iiyak yung farmer eh. Pagka ganun iba yung binila, di ba yung... dry at saka yung wet na palay. 20 pesos ang production cost mo. Wala na. Tapos mabibenta mo, 8. Kaya gagawin po ng mga magsasakasin, hindi na magbebenta, sariling ani na lang nila. Kakainin. Sa kanilang pagkain na lang yun kaysa ibenta nila. Di ba? Kasi palugi eh. Kaya nga, ang tawag nga sa farming sa atin, subsistence farming. Sila'y nagsasaka para lang may makain ang pamilya. Hindi sila nagsasaka para makinabang. Yung iba maibenta, maidagdag sa export natin. Dati nag-export tayo eh. Ngayon tayo na yung importer. Tayo na ang pinakamalaking importer ng bigas. Nakakahiya. Agricultural country. Ang Singapore walang sakahan. Wala pong taniman ng Singapore. Di ba? Yung Japan walang mineral. Tayo may bundok tayong sari-sari, ang napakaraming mineral. Ang kulang lang tayo talaga gasolina eh. Pero karamihan ng mineral meron tayo eh. Ba't di na lang tayo mag-swap, di ba? Pwede ba yun? Halimbawa, si Nelson ang presidente. Makikipag-swap siya sa Swap ng presidente? Hindi. Yung punta ka ng Saudi. Palitan lang tayo, di ba? Tayo, wala tayong langis eh. Ikaw, wala ka naman ganito. Barter trade. Barter na lang tayo, siguro. Panahon ng galleon trade. Pero sa budget briefing nila, Sen, naitaguyod ba nila? Paano nila dinidepensa ngayon yung kanilang budget? Naku, napakaraming pinag-uusapan ito para sa Carabao industry, para sa gatasan ng gasus. Maria Josep, hindi ka ako. Ang dapat na panagutan nyo dyan ako yung high value crops. Napakaliit ang pondo ng high value crops. Pinipilit natin yung bigas. Wala na tayong kita riyan eh. Mas mabuti pa nga yung bumili na lang tayo kung may pera tayo. Kamukha ng Singapore. Ang Singapore, yung pinakamasarap na bigas kaya nilang bilhin anytime. Dahil may pera sila. Yes po. Hindi sila nagtatanim. Magpapagod ka pa nagtatanim. Wala namang kinikita yung farmer mo. Wala na gusto magtanim eh. Ba't kaya ganun ang Singapore sila? Silang unang-unang may food security. Samantalang wala silang taniman. Marami silang pera. Kasi magaling silang mag-ipon ng nila. Diba? Naging financial center sila. Puntahan sila lahat ng mga negosyante. Pero umaasa lang sila ng kalakal galing sa ibang bansa. Wala silang sarili. Oo nga, pero yung bansa nila na itatag nila bilang financial center. Daungan ng kung nakita mo pati yung gasolinang nanggagaling, dadaan mo na Singapore yan. Singapore nga yan. So sila yung magdidikta ng presyo, di ba? Singapore crude, sabi niya. Yes po. Yun ang batayan natin sa Pilipinas eh. Oo, di ba?
Kaya pala marami ho ngayon mga anak ng mga magsasakasin gusto magsiman na lang. Sa pagsiman daw, 6 na buwan, pagbalik nila, at least kahit paano, meron sila sariling bahay, may sasakyan. Ganun po, ginagawa nila ngayon. Kaso, hindi naman masyadong nasusuportahan kasi yung mga seafarers natin, di ba? Ay, tama, Sen. Ang daming mga challenges dyan, di ba? Lalo na yata sa training eh. Sen. Kasi ang tawag sa kanila sea base, di ba? Sea base. Merong land base. Paano? Sa land base pa lang, gulong-gulo na sila eh. Sipin mo. Sa Saudi lang, halimbawa, Saudi. Napakarami ng problema sa Saudi. Siguro, sa estimate ko, mahigit sa 100 ang may problema, no? Kasi 1 milyon naman mahigit po at ang Pilipino doon, Sen. Marami nga. Saudi pa lang. Kasi sa Saudi, sa dami ng ating mga OFWs doon, lalo na yung mga domestic helpers. Yes po. Ito yung palaging hinaharas, no? Prone sa abuse yan. Marami rin namang may kasalanan sa mga pero karamihan, may kasalanan din yung mga employers. Di ba? Hindi sila pinasusweldo sa, o kaya yung kontrata, hindi naman maliwanag. Ito yung salary niya, hindi naman ibibigay. O kaya naman, hindi sinusweldoan sa oras. O kaya masyadong stricto. Napipilitang umalis ngayon yung ating kababayan. Pag umalis ka, ililista ka niya, iuulat ka niya, hurob, sabi niya. Nako. Ano po yung hurob? Pagka hurob ka, ikaw ang pinakawakawawa doon. Magagawa illegal nila po, yun. parang illegal alien ka tawag doon. Oo, pagka hurob ka, pupunta na sila sa bahay kalinga ng ating mga embahada roon. Kasi wala na eh. Hahanapin ka ng pulis, hindi demanda ka ng pulis, hindi ka makapagpadala ng pera sa Napakarami niyan eh. Kaya kailangan nila yung mga abogado. Okay. Ang nangyari kasi, pagka sila nagkaroon ng kaso ron, ang unang ginagawa ng DMW, pauwiin. Pero kasalanan ng employer. Yun ang first option. First option kasi para hindi na lang siya usigin, di ba? Pero kailangan ilaban mo siya. Para sa ganun, yung employer, hindi yung pinagtatawanan na lang tayo eh. Sige kanya, huwag kayong mga matakot sa Pilipino. Kasi pagka yan hinaras natin, ang gagawin lang nila, uuwi sila. Pero ang ilaban mo, napakakunti naman ng abogado. Kasi ang mahal ng abogado ron. Ganun po. Ang abogado, magkano yung abogado rito? Abogado ng mga seafarers organization dito sa Pilipinas. Magkano binabayaran ng abogado? Doon, ang abogado, 350,000 sa pera natin. Katumbas. Monthly, Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko sa DMW, kumuha kayo ng maraming abogado, yan ang magpo-protection sa mga kababayan natin. Mahal talaga. Kaya yung 2.1 billion nyo na yan, kulang yan. Dapat ka ako, yung perang kinurakot sa flood control, bigay na lahat sa inyo ako. Para... puro land base ang problema nila. Yung sea base, hindi na nila masyadong nakikita. Di ba? Isa pa rin ho yan na dapat napagtutunan ng pansinsan, ha? Napakarami po yun sa worldwide. Yung skill na hinahanap nila, kailangan ganito yung ilang years kang na gano'n. Pagkatapos meron ka pang training sa ganito, ha? Kailangan meron kang, may period na training sa, tumataas yung level dapat. Diba? Yes po, Ang dami talagang problema. Alam niyo, dapat na payabungin natin dito yung... Kasi meron hong seafarer ngayon na hindi mo na kailangan mag-abroad eh. Yung kumbaga dito ka sa Pilipinas, doon ka sa mga dock, yung mga repair ng barko, kung ano-ano. Ito po, nasa Pilipinas na eh. Pero hindi naman seafarer ang tawag doon. Mekaniko, ikaw naman. Hindi po, pero nasa industry din yung nagdadrive. Ano tawag doon? Yung nagpa-park. Yung di ba, pagpasok mo dito, pag nasa Pilipinas na, iba na yung kapitan. Yung nagpa-park eh. Hindi, gusto kong pag-usapan natin, sinasabi ni Nelson. Sige po. Yung meron siyang kinukwento sa akin kanina sa Blue Ribbon Committee. Ano sinasabi mo sa akin? Hindi, kasi po yung sa Blue Ribbon Committee ay wala nga tumatanggap na ng chairman. Tapos nagkaroon ng acting. Ang problema, may acting, kailan ang hearing? Nag-resist. Nakahang. Nakahang. At ang isa pang tanong, itong mas magandang sagutin, matutuloy pa ba? O it's the end of the tunnel? Sen.
Malay ko sa kanila, ba't akong tinatanong mo? Bilang member mo ng ano, dapat tanong mo sila. Siyempre, dapat napag-uusapan po ng komite yan, Sen, di ba? Hindi kasi, nung ako ang chairman kasi, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung direction ko eh. Oh. Malapit-lapit na nga ako doon sa pinaka-ugat eh. Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Kung i-analyze ninyo, doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga diskaya. Kaya ko naman sila iningganyo na tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaking isda. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. May siyempre po. Naalala ba nyo, 15 yung unang pinatawag? 15 contractor sapagkat yun ang nalagay doon sa ulat ng Pangulo. Yes, sa kanyang zona. Oo, hindi ba nag-address sa mahiya naman kayo. Tapos, pina-analyze niya yung datos na binigay ng DPWH na maraming mali yun eh. Kaya lang, yun ang binigay ng DPWH. Parang minamali talaga yung Pangulo eh, di ba? Ang ginamit nilang datos, yun ang gagaling doon sa kanilang application na kung tawagin ay MYPS. Ang tamang datos doon, yung nando sa PCMA. Kaya makikita mo yung coordinates, malayo eh. Magmula sa 60 meters Hindi pala exact hanggang location 400 meters. Ay, malayo nga po yan. Pero kinuha ko yun. Binigay ng Pangulo sa akin yun eh. Yung USB. Opo. Ngayon, nakikita ko yung pangangailangan na matukoy mo talaga kung sino yung ugat. Dahil yung una kong, yung aking opening statement, baha eh, di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. Sa ilalim. Oo. Sa ugat. Oo nga. Kaya nga, sabi ko, physically, kung kinakailangan, sisirin yan. Tama. Ngayon, mahihirapan ako ngayon sapagkat malalaking tao ito. Takot. So, yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyong mabuti ito. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang proteksyon na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado. Kailangan nating ma-identify. Kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. O yun ang aking pinload. Yun ang direksyon nyo. Yun ang tamang direksyon kasi naman talaga, Sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko na yun. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. May dala-dalang sworn affidavit. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung pangalan nila. Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang eh, ang dami niya nang binanggit eh. Papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya, nung dalawa, doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate eh. Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico eh, na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya
Sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito. At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito eh. Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayaw ko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Opo. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko eh. Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito eh. Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang eh. Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya corroborated lahat ng ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala siyang gain dito eh. Wala siyang interest. Wala siyang interest dito eh. Di ba? Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Si Gutesa, wala siyang ganansya eh. Ano pakinabang mo ron? Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akalain mong gagawa ng yung kang notaryo. Peke. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin street yung sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, nagpanotaryo ka. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mga akusasyon niya. Nung basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal niya na ako hinahanap eh. O sige kako, sige, finalize mo na yan kung total may oras pa naman.